Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ay inyong lingkod at paglinawan na nagbubugad ng pagbati para sa ating mga kaibigan si Eli Saludar. Magandang araw po sa inyo. At si Mario Luna. Magandang araw. At ang ating sekretary. Magandang hapon muli, mga kababayan na nagsisigaw na nilustay ang pera natin. Pero hindi lahat nagsasabi na ang unang naglustay, ang may kinalaman sa paglustay ng pera natin ay si Bongbong Marcos. Kailangan magkaisa tayo. Kasi yung General Appropriations Act ng 2023, 2024, 2025 ay si Marcos Jr. ang pumirma niyan. Kung pwede naman nating excuse kung aminin niya na talagang walang laman ang utak niya at hindi niya kayang i-review or i-study ang General Appropriations Bill. Pwede ma-excuse as mere negligence. Pero pinagyabang mo noong 2025, Eli, na don't worry, I have the veto power. I-reviewin ko lahat yan. Isa-isahin namin yan. Pero out of the 300 billion na flood control insertion, 29 or 21 billion lang ang kanyang binito. So, mamaya... Siguro, mamaya... Secretary, alam mo, ngayon lang ito parang tumama eh. Ito. Yung kay dating... for the first time, itong naging professor na kinikriticize ko for a long time dahil he has gone astray, has gone back to normalcy. And ito nga yung sinasabi niya ngayon na talagang very potent. It is a very great ground for impeachment against Marcos Jr. Sige, Kado. Basahin natin. The House and the Senate inserted 450 billion in public works fund. President Marcos Jr. vetoed only 29 billion. That 29 billion veto is just window dressing. In other words, inapproved ni Marcos Jr. So, he owned up. He's responsible for the 421 billion insertion. He cannot escape liability because he could have vetoed it. He cannot escape. Dapat 450 billion ang binito niya para lahat. Yes. Bakit 29 billion lang? Major part of it. Substantial. Lahat. Kasi, alam mo, saan ba nanggaling ang NEP? NEP is the one being prepared by Marcos through his alter ego, which is the Department of Budget and Management. And this is in cooperation also with all the departments who submitted the budget. And these are all consolidated into one proposal, which is the National Expenditure Program, which he submits a month after his State of the Nation address to Congress. So kung ikaw ang proponent, pagdating sa iyo pagbalik, naging General Appropriations Bill na. Yung net mo, may excess na 421 billion na nilagay sa flood control. Posible hindi ka magago. Hindi ka ma-istutulo. Actually, ito, tama ka dyan talaga. No? Aldo and Eddie, there is a violation yung kanyang obligasyon sa Constitution at sa oath niya. Yung pangalagaan yung budget ng gobyerno. Yung line item veto power niya is a real power under Article 7. Kaya nga nilagay. Kaya nga nilagay as one of the powers of the President. It is intended as a part of the checks and balances mechanism. Hindi niya yun ginamit. He reneged on his obligation. His responsibility, his duty. Kaya nga sinasabi ni Justice Carpio. And that is a culpable violation of the Constitution. I agree. Among others,
And there are now a school of thought, and we transform into a reality now that the Congress is in disarray. That baka nauna pa daw ma-impeach si Marcos at matanggal through the impeachment process by the people upon the filing of an impeachment complaint against him. Kasi napakarami na ng charges na posible na pasok sa ating saligang batas na grounds for impeachment. In fact, sir, ikaw ang una, si Atty. Topacio and myself as your counsel, ang sa historia, ang nagpatanggal to impeachment, ang impeachable officer na si dating chairman ng COMELEC, Juan Andres Bautista. Di ba? We were successful in that. Okay. So it's not also part-page na baka tayo rin ang mag-file nitong impeachment complaint against President Marcos Jr. Yes. And baka we might be joined by Meow Meow. Simple yan. Pero, Secretary Jing, ito, 421, natatanda ko, marami pa sila mga photo release noon eh. Nasa Malacanang, kunwari, talagang masinsin nila ng yung budget, di ba? Alam mo, puro propaganda kasi ito si Makoy eh. Puro propaganda. Ito taling pag-expose niya dito sa corruption. Pag-expose niya, mahirap tayo. These are all propaganda. Creating an ICI which is unconstitutional. Ordering Romualdez to conduct an investigation. Itong Infracom. These are all manipulations to hide the accountability of Marcos Jr. And ito po ang nangyari talaga. Ito, yung testimony ni Bryce Hernandez at ni Alcantara. Si Alcantara, inamin na niya na talagang mayroong malita ng kamay. Ito si Bryce Hernandez, in-specify niya na si Saldico. Although sinabi na ni Alcantara doon sa kanyang salaysay na si Yusek Bernardo ang nagmanipulate nito lahat. Alam mo, I want to share with you. Doon nga sa sinabi ko na witness ako between Saldico and Martin Romualdez. Doon sa isang congressman na kaibigan ko. Tsaka parang tinuring ko ng pamangkin by affinity dahil pinagbilin yan nung kanyang uncle na best friend ko na naging speaker ng House of Representatives once upon a time. Ang nangyari, noong tinalampag yung kanyang project, kasi nung hiningi kay Saldico, binigay. Kinausap ni Saldico yung kanyang amo. At after siguro 5-6 days, yung insertion or yung insertion nandun na kaagad sa district office. Ngayon, tinalampag. Mayroong nakialam. Kasi pala yung congressman na yun, hindi siya doon sa gobernador. Pinakialaman ng gobernador. At binigay doon sa mga worth 200 million yung project na yun. 100 million. Doon sa isang text message, nakialam pala, bata pala ng gobernador, silang diskaya. Kasi tinext sa akin kung sino yung nagagawa nung kontrata. Curly. Mayroong isang pangalan, mayroong isang pangalan. Pero pinakialaman daw ng gobernador. So, in other words, mga kababayan, tinawagan ko kasi sabi ng congressman, boss, tulungan mo naman ako. Ang may say daw dyan, yung Yusek Bernardo. Puto pare, ang lakas ng lumabas yung pangalan, ha? Yusek Bernardo. Ang lakas ng pangalan ng Yusek Bernardo. Tinawagan niya yung district engineer na kay congressman niya. So, balik. Oo nga eh. Sobrang nagitat yung gobernador.
sobrang ano yung gobernador at oo. Pero doon ka na-encounter yung Yusek Bernardo. At dito, mini-mention ngayon yung pangalan ng Yusek Bernardo. Ito, panoorin nga natin. Ito, panoorin natin to. Okay, let me move now to Mr. Bryce Hernandez and JP Mendoza. Kayong dalawa. Okay. At any point ba nakita nyo pumasyal sa inyong opisina? Kasi sabi ni Mr. Alcantara kanina na na-meet niya na si Saldico. Naririnig niyo na ba ang pangalan Saldico o nakapasyal na po ba siya sa inyong opisina sa Bulacan? Hindi pa po, Your Honor. Ikaw, Mr. Bryce, Hindi po sa opisina, Your Honor. na-meet mo na si Ginoong Saldico, si Congressman Saldico. Saan mo na-meet? Nakita ko po. Nakita ko po siya. Saan mo nakita? Doon po sa may sa Shangri-La. Bakit mo siya nakita? Magkakausap po siya ni boss. So kasama ka ni Engineer Alcantara nung kausap ni Congressman Saldico si Engineer Alcantara. Opo, pero naka-distance po ako. Hindi po yung kausap po. Hindi po kayo kausap. Opo. Usap lang po yun. Wala po kayong dineliver na pera or what? Nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay sa kanya. Bali yun nga pong Sinong kanya po? Sinong kanya? hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul. Okay. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi. Opo, Your Honor. Ang inabutan nyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalala, alam mo, magkanong pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, billion po yon. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yon. Tama po ba? Opo, Your Honor. Saan po dineliver ito? Yun nga po sa meron nung una po, doon po sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel? Opo. Saan Shangri-La po? Dalawa po. Sa, Tatlo po Shangri-La ito. Sa BGC po. Sa BGC, sa basement. Opo. So, paano? May kotse ba tumapat sa van ninyo? May mga van to van? Wala po, sir. Kumbaga, diretso po siya sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Sa pinakataas po. Actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob nung penthouse? Opo, doon sa taas. So, yung 20 maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La? Yes po, Your Honor. Alright. Bukod Now, po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Valle Verde. Valle Verde din po, bahay din po ito ni Congressman Saldico. Kagaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina, nung unang, kung hindi po ako nagkakamali, unang 2 taon sa Shangri-La po. Nung mga sumunod na taon, puro sa Valle Verde, 6 na po. So, posible na yung diniliver nila ni Bryce doon sa Shangri-La basement ay pupunta sa bahay ni Saldi, which is in the penthouse or one of the penthouse condominiums there, no? Ang laki ng kanyang ang laki ng kanyang bahay doon. Ha? Penthouse ba? He lives there and on several occasions nakapunta ako doon at one time pag nag-meeting kami ni Salvi sa lobby ng Shangri-La or doon sa favorite restaurant niya, yung Wolfgang, which is just 1 or 2 minutes away from his residence. So, posible na doon dinala sa kanyang bahay. Oo. Kasi, actually, we spent dinner there.
with a friend of mine na isang dating congressman, si Speaker, at saka si Saldico. Kasi kailangan malapit eh. Kasi bawat sabi ni Bryce, bawat isang maleta is equivalent to Oh, mga and 20 he maletas. said that he delivered on different location. One is in BGC, Shangri-La, and the other one is in Valle Verde. Oh. Pero mo kung 20 maletas. So, 67 bands daw. kung bilyon-bilyon ang kinikita ni Saldi, it's not, hindi niyo pwedeng suluhin yun kasi, if you are, hindi ka naman pre-willing na gumawa ng desisyon na kung sino yung, you're not the decision maker. You are just point man ka lang. Ikaw lang yung inuutusan na tagalista kung sinong bibigyan, kung sinong ganyan. Tapos magkano yung share. Mayroong padrino. Who calls the shots? So in other words, nag-actong bagman din siya. Bagman din siya for somebody. If may bagman, ganito multiple bagmen. Ang naglatag ng maniobra, si Alcantara. Ang nag-utos kung sino yung... Kasi ganito yan dina-download yung pera. Once the insertion is made, and the insertions are ordered from kung galing saan program, it's Marcos. Marcos to the budget secretary. So Marcos cannot escape responsibility. Because si Pangandaman ang naglalabas ng Saro. May sinabi si Swansea tungkol dyan. Okay, sige, bago natin i-discuss ito, isabi muna natin itong kay Swansea. Ito. 141 billion flood control projects in 2023, 2024 came from unprogrammed funds. Sabi po yan ni Congressman Swansea. Okay. Siya ang chairperson ngayon. Ang program funds kasi is outside of the General Appropriations Act. And that is a presidential discretion. Now, si Bongbong, wala namang utak yan. So, ang may utak niyan is the budget secretary. Yung alter ego niya. Pero, mayroong sanction yan from the top. Kasi hindi naman pwedeng discretion lang ng budget secretary kung sinong re-releasean ng pera from the unprogrammed funds. Tagalatag lang siya, hindi siya So, ito there are two insertions here. One is from the NEP itself. Ini-insert yung mga projects through the DPWH. Bakit? Ganito yung proseso niyan It starts from the district. Halimbawa, si Eli is the district engineer. Ako ang congressman. Ako ang nagpalagay nito. Binraso ko si secretary, palitan natin yun. Ito ang lagay kong district engineer sa district ko. Kundi, yayarin ko yung budget mo. Kukuntahin ko yun doon sa floor. So, pulsado si secretary. Sabihan ko ngayon itong district engineer. Ako congressman. Uy, pare, bigyan mo akong mga listahan ng flood control. So, ginawa ng bigay sa akin. So, worth, let's say, 900 million of flood control projects. Punta ngayon, stalwart ako ni Speaker. Punta ako ngayon kay Speaker. Boss, pwede mong pagbigyan ako doon sa program. Sige. Ibigay mo kay Saldi yung listahan. So, nilalatag ni Saldi yan. Tapos, tawagan ni Saldi si Bernardo, ito, mayroong si Congressman so-and-so, or mayroong si Senator so-and-so. Galing ito kay Angara. Si Angara naman ang chairman ng Committee on Finance. Or galing ito kay Grispo. Sasabihin na gano'n. So, ang point man nila sa kalukuhan is Yusek Bernardo. Pupunta na ngayon ito si Yusek Bernardo.
pagka na-issue na yung SARO, sasabihin niya yung ni Bernardo, o ito, nandiyan na yung SARO para kay Senator so-and-so yan, ha? O, nandiyan na yung listahan, i-implement nyo na. O, para kay Congressman so-and-so ito, ha? Implement mo na. Ito marami, kay Congressman Saldico ito. Ano ibig sabihin ng SARO para sa ating mga... Special Allotment Release Order. Oo. Sino nag-i-issue? Department of Budget and Management. Yeah. Signed by no other than the Amena. Nangangandaman. Gusto ko lang i-break down yung 141 billion. Sabi ni Swansing, in 2023, 34 billion ang unprogrammed appropriation. In 2024, 107 billion. Yan ang breakdown niya. For a total of 141 billion of presidential, to me, it's presidential prerogative. Presidential prerogative. So necessary, nagpaalam si Martin kasi presidential yan eh. At nagbigay ng listahan kay Marcos na, boss, ito yung mga bata natin, ito yung mga pumirma ng ng impeachment kay Sara. Ibigyan natin ito. Correct. Di ba? So, ganyan yan. So, si Bernardo, mayroon silang paborito na mga district na hindi maangal. Gustong-gusto para kumita. Ito, si Alcantara. Tapos, inorderan pa si Alcantara na maghanap pa ng mga ibang friendly district. Tarlac, Pampanga, yan. Networking na. Networking. Network marketing. And then, this is all controlled by Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo ang direct ni Saldico. Ang Saldico is the one na naglalatag ng mga kung sino yung mga congressmen. Sasabihan niya si Bernardo. Okay, kuan yan ha. Which I myself encountered with Bernardo nung nag-complain sa akin si Congressman so-and-so. Sabi ko, Yusek, binigay yan ha. Sabi, ayusin ko. Boss, sabihin mo doon sa, sabi niya sa akin, boss, sabihin mo sa kay Congressman, magkaibigan na sila ni Governor. Yung dinidiscuss mo, Secretary, is between the DPWH, Bernardo, at yung Saldico sa legislative. Now, yan ba, may kakutsaba ba yan sa DBM? Makakapasabayan kung walang agreement ng DBM. Yung point na yan, may okay na yan sa DBM. Ayun, pre-approve. In other words, the boss of Saldico, nagpaalam na doon sa boss ng DBM na yung unprogrammed ay mayroon naman na may-ari niyan at kinler na yan kay sa boss Saldico. Tinanong ko yan dahil pagbalik at i-release na yung fund, hindi yan i-issue ng DBM kung wala ng agreement, hindi yan bibigyan ng SARO. Hindi nga bibigyan ng SARO. Hindi yan bibigyan ng NCA. Wala nang NCA ngayon eh. Wala na. O dati, NCA, dina-download mismo. Ngayon, ang contractor na mismo, hindi malaki direksyon na sa langwang. So, critical junction ang importante yung SARO. Pero, pagka nasa NEP na, mayroon na silang agreement ang Department of Public Works and ang DBM na pwede nang ibid. Pwede nang ibid yung project. So, this explains yung non-veto ni President Marcos Jr. sa 2023, 2024, and 2025 budget amounting to 450 billion na 29 billion lang ang ginito niya. Kasi he wanted to keep the unprogrammed appropriations in the national budgets. Kasi presidential prerogative It means that alam niya kung kanino papunta yung pera na yun. Correct. Pero, he has an active participant. Kaya puro kagabuhan yung sinasabi niyan, walang hiya kayo.
Oh, walang hiya kayo. Dapat sinabi niya, walang hiya tayo. Kasi ako naginabang para bigyan ko kayo ng pang-impeachment. Oh. Pero kung walang hiya sila, kung walang hiya kayo, may Lito Banayo. Sige. Yan ang text. Okay. Panayo. Si Lito Banayo. Would you identify them? Politician, DPWH, contractors, meron pa ba? Am I missing anyone? I would think hindi mangyayari ito kung walang kasabwat sa DBM. And DBM. I would think so because nung araw, before martial law, we did not have a DBM. What we had was a budget office, later on turned into a budget commission. Ang trabaho lang noon, gumawa ng National Expenditure Program called the President's Budget and then send it to Congress. Noong martial law, dinagdagan ni Presidente Marcos ng management. Nasaan yung management of funds dito sa ginagawa ng DBM ngayon? Parang pinabayaan na lang nila. Take note of the fact na even in the NEP, nakapasok na yung mga pork barrel eh. Kasi nung dati, ini-insert yan lagi after the NEP, nagkaroon ng PDAF problem during the time of Pinoy. So the Supreme Court came up with the decision na Bawal na yung post. bawal na yung pork barrel. So gumawa na naman sila ng paraan. Pag sa budget call pa lang, nagsasubmit na ang DPWH ng kung ano-ano mga proyekto na bago nila gawin, kinausap na nila yung mga congressmen. Naglalabi na yung mga At saka yung district engineers, hindi ka naman magiging district engineer pag tinanggihan ka ng congressman eh. I wanted to ask you about that. Kasi very important itong district engineer eh. Sino ba ang pumipili sa kanila? Congressman. Officially, ang pumipili sa kanila, Secretary of Public Works and Highways. Si DPWH. Pero pag hindi tinanggap ng congressman, sinabi ng congressman, iipitin ko budget nyo, etong bata ko, ilagay mo, tiklop yung DPWH. So it's really the congressman. Or any other powerful official. Baka meron di senador na napipilit na, I don't know. Okay. So, yun, sinabi ko at it was repeated by Lito Banayo also. So, ano ang sistema? Ngayon, bakit tinatanggi ni Marcos na wala siyang kinalaman? Sa NEP pa lang, nag-umpisa na yung maniobra. Ang diferensya kasi nito, nung panahon namin, before the PIDA, and ngayon, ito, sinasabi na transparent kasi nakikita mo na yung project. Nung sa PIDA time, hindi pa nakikita ang project. Pero nakalagay na yung allocation for each congressman. 70 million, 200 million sa Senate. Okay. How do you get the project for the district? Ang DBM, once napirmahan na yung General Appropriations Act, mayroon ng entitled na kami ng 70 million for each district. Mayroon million. Ang DBM ang nagpipili kung ano lang ang pwedeng i-identify ng congressman. Dito, free for all. Ito ngayon, after that's discretional. Basta, galing sa distrito. So, ang key dito, ang distrito magsumite ng project sa DPWH Central Office. Ang Central Office, kopyahin lang yan, i-mirror lang nila, at diretso din yan. Kung anong hiningi ng district, yun din ang hiningi ng, yun din ang mapupunta sa left. Now, titingnan ngayon ng DPWH Secretary kung magpipit ba yung lahat ng mga hiniling ng mga district, magpipit ba sa kanilang quota. So, pwedeng tapyasin yan. Tapos, pupunta na yan, yung final list, pupunta na yun sa DBM. And, di ba, sinabi ni Pangandaman, pagdanganan, nung tinanong siya ni William Gatchalian, ni William Gatchalian na, bakit hindi nyo ni-review? Hindi, kasi mirror lang daw. At yun na rin yung isinasabit nila sa
House of Representatives. Pero, Secretary, yung mirror na yan, dalawang pangalan ang hindi sumisipot. Yung nasa mirror na yan. Anong yung sumisip? Pangalan ni Bernardo at pangalan ni Pangandaman. Wala pa yun. Wala pa yun. Si Bernardo, wala pang kasali dyan. Oo. Pero kasama siya doon sa Implementation na. sa sistema, sa DPWH. Ang first step kasi, District Engineer, Central Office, which naglatag ng tapos, diretso sa DBM, piniprepare na yung NEP. Ngayon, doon sa mga listahan sa district, pwede na ngayong saksakan ng maraming flood control. Doon pa lang. Pero kung greedy pa, dagdagan pa yan doon sa program ng DBM. At kung favorite ka sa powers that be at ni Bongbong, may kung nakayari ka na sa NEP ng let's say 5 billion. Kagaya nung sa Iloilo, sabi ni Chanco, naka 2.5 billion na sa NEP. Pagdating sa program, naging 20 billion. Oo. Yan ang sinasabi kanina. Yan ang galing kay Marcos. Yan yung sinasabi kanina ni May presidential. That's working done. Yes. Kasi si hindi ba pwedeng maghuli sa ito ang dangag at bubito na presidente na wala siyang kinalaman. Maski nagtabobo siya sa NEP, pero sa program, his hands is being dirtied. Because it's the DBM that is the one that released that. Wala yan dito sa GEA. I agree. Ako naman, base ito sa aking experience sa DAP, no? Alam ko yung proseso sa DBM dahil sa DAP case was one of the petitioners who won that case, 13-0 yon against Pinoy. Kasi nung umpisa, nag-deny din ang executive na wala silang ginawang masama. Manipulation naman lang ni Butch Abad yun. Yeah. And of course, si Pinoy signed it. Pinirmahan niyang memorandum ni Abad. So, there's nothing that happens in DBM na walang alam ang presidente. That's foolishness. At saka iba yun. Yung DAP, iba yun dito. Mas grabe ito. Yung DAP, galing sa savings na-transfer nila. That was declared illegal because you cannot transfer funds from the executive to another branch, which is the legislative. Savings can only be spent within the sphere of the branch of government. So yung mayroong yun So, basta nagkaroon ng distinction, attorney, sa legislative port at saka sa executive port. Hindi lang dyan. Sa Panambaya case, sinabi ng Korte Suprema na dalawang klase ng port. Congressional port barrel and presidential port barrel. Ayun. Ito na. Grabe. Yung presidential port barrel as far as the Malampaya, kasi ganito kasi yan Kaya nga, why is Cusi involved? Sinampahan ng kaso because of this. Ganito kasi yan Shell, Chevron, and the PNOC, Exploration Corporation, they had a consortium which produced the Malampaya gas. 45% Shell, 45% Chevron, 10% ang PNOC. Okay. Ngayon, yung kita nila is only the difference of what the government has already taken. 65% kaagad ang income ng Malampaya, 65% of that goes to taxes to the government. Yun ang ginamit ni Macapagal Arroyo na ginawa niyang pork barrel. Like ito na, pamilyar yung pangalan kaibigan kong ito Ito yung uncle ni Pangandaman who was involved in the DAP. Alam ko lahat ito. Unang-una, sino itong nanglangke na pangalan na 3 times, 3-termer congressman siyempre. Itong manlangke, wala yan, he's a nobody. He was just a runner in the Department of
transportation. Kaya lang magaling magmaniobra. Then later on, natanggal yan. Later on, naging kaibigan niya, naging runner siya ni Boy Pangandaman, who was the Secretary of the Department of Agrarian Reform, who became the beneficiary, binigyan ng todo-todong amount ni Macapagal Arroyo. At doon nilustay ang pera nang galing sa Malampaya. Hindi yan galing sa Malampaya ng Shell, si Bron at galing yan doon sa 65%. Do you remember kung anong year yan? That was parang Gloria. Towards the end of the Gloria. Kaya nga nagkaroon ng yan. Nagkakaso dyan si Governor Joel Reyes. Naglaban sila ni Mitra. Dahil nga dyan sa Malampaya, that was a complicated, So, ito po yung nangyari lahat. So, ngayon, dito sa panahon ni Marcos, simple. Naging uso itong unprogrammed. This was not a device during the time of Ramos, GMA, Noy. Dito lang yan nag-umpisa sa kay Marcos, yung unprogrammed fund. Nakakatawa nga May pera na ang gobyerno. Nakalagay niya sa net. Pagdating sa BICAM, aalisin yung nakalatan niya sa net. Ito convert into unprogrammed. Well, because para may discretion si Marcos na siya ang may say. Ayun. Kung sino ang bibigyan sa program, may conduit ang speaker at saka and possibly the Senate President. To give the President a leeway as far as when the power of the purse is with Congress, si Marcos ang may real power of the purse. Okay. So yun po. At kailangan ma-impeach itong si Marcos Jr. Hindi mag-resign. But siyempre, kulang ang crowd ng mga opposition kasi this government through the executive has so much money to pay for rallies. Dinadilute nila yung Who will say, Marcos is there. We don't want Marcos to resign. But we want Inday Sara to resign. Mayroon namang iba, kinukonfuse nila, Marcos, Duterte is kayo. Meron na iba-iba. Pero isa lang ang source ng pera dyan. Okay. Huwag kalimutan to subscribe dito sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat.